po ba mga kababayan, ang Senado ngayon nahaharap sa matinding kahihiyan at ito na nga po yung sinasabi ko ng paulit-ulit, papunta na ang Senado sa lusak. Ano po kasi pinagtatawanan na ng taong bayan. Ang Senado ngayon pinagtatawanan na ng taong bayan. Yan po yung masakit na katotohanan. Bakit ko po nasabi mga kababayan? Kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang talagang sinasabi na ang Senado ay tagagawa ng batas, dyan ginagawa yung batas at hindi nagtatago ng taong may pananagutan sa batas. Di po ba? So ngayon mga kababayan, eto, kita nyo mga post ngayon mga traidor ng bayan. Noto mga traidor ng bayan, impeach Sara Duterte now, aresto yung si Bato de la Rosa. Ayan di ba? Alam niyo yung pinaka nakakalungkot dito? Grabe, hindi daw inaasahan ni Senator Ping mga kababayan. Etong ginawa ni Senator Loren Legarda. Di po ba yan yung pinakamasakit na nangyari dyan mga kababayan, yung pagtalo nila? Sa bagay, hindi na rin nakakapagtaka kasi itong dalawang magkapatid na Villar, talagang tanim ng minority yan mga kababayan. Dito po sa majority. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nag-iba yung kanilang pananaw mga kababayan at pinalitan nila yung leadership ng Senado. Kita nyo nung napalitan si Tito Sen, pinagtatawanan ngayon ang Senado, papunta na daw sa lusak mga kababayan at sa matinding kahihiyan. So ngayon, bakit nga ba pinagtatawanan ngayon ng Senado? Dahil nga mga kababayan, dito po kay Bato de la Rosa. So basahin po muna natin itong post ni Ramon Tulfo. Sabi dito, latest kay Senator Bato. He has sought refuge in his office on the 6th floor of the Senate building. Kasama ang kanyang pamilya. Nagsusumamo siya na makausap si BBM ng kahit isang minuto, whose administration dinescribe niya kahapon na the worst government mga kababayan. Ibig sabihin, pagkatapos niyang sabihin na the worst government yung gobyerno ni PBBM, ngayon nagsusumamo, nakikiusap, nagmamakaawa po siya sa presidente na isalba siya mga kababayan. Ito nga yung sinasabi ko, ang kapal ng mukha. Diba? Ang kapal na mukha pagkatapos nyong balahurain si PBBM, pagkatapos nyong batikusin at kung ano ng mga aligasyon ang ipinagbababato ninyo, tuwan-tuwa pa kayo nung tinatawag ng mga taga-suporta ninyo na yung presidente ay adik at gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Ngayon, kita nyo sa inyo lahat bumalik. Diba? Sa kanila lahat bumalik mga kababayan. Ngayon nagmamakaawa na si Bato de la Rosa sa presidente. Diba? So ngayon kahit makausap lang daw kahit isang minuto si PBBM para lang iligtas yung kanyang sarili. Ito na nga yung isang patunay. Oy, doon sa mga DD tama makinig kayo. Ito yung isang patunay na hindi talaga kayang ialay ni Bato de la Rosa yung kanyang buhay para kay Digong. Bakit ko nasabi? Kasi ayaw niyang isakripisyo yung kalayaan niya para samahan yung taong naging dahilan kung bakit siya nakilala ngayon. 'Di ba? Ayaw niyang pumunta ng dahig at ayaw niya madala sa dahig. Kasi nga mga kababayan, nakita niya siguro kung ano yung nangyari kay Digonggong. Pero kung ikaw ay may malasakit mga kababayan kay Duterte at sinasabi mong kaya mong ialay yung buhay mo, dapat handa mong samahan yung taong naging kasama mo nung panahong ginagawa ninyo yung pagpaslang sa mga kababayang Pilipino natin. Di po ba? Anyway, sabi pa nga dito, basahin pa natin. Yun namang abogado niya na si Israelito Torion ay nagsampa ng petition sa Supreme Court to prevent the International Criminal Court na inihain kay Bato ang warrantless arrest. Paano naging warrantless arrest ang warrant ng ICC? Kita nyo naman, bit-bit ni former Senator Antonio Trillanes kahapon. Ayon sa akin, Tweety Bird, sinisisi ni Bato yung nagsabi sa kanya na lumabas sa pagtatago dahil wala naman daw warrant sa kanya. Minura daw ni Bato yung mga nag-udyok na lumabas siya sa kanyang lungga. Ayon sa aking Tweety Bird, tingnan mo ang ginawa ni Digong sa bansa. Kahit na nasa kulungan sa dahig si Digong, ay nagpapagulo niya ang bansa or napapagulo niya ang bansa. We're on our way to perdition. Mga DDS, hanapin sa dictionary ang ibig sabihin ng perdition. Ibig sabihin, perdi na kamo, talo na kayo. Yan yung sabi mga kababayan ni Ramon Tulfo. So ngayon kung titingnan nyo, ganito po yung nangyari dyan. Hindi naman talaga lalabas si Bato. Kasi takot nga po maaresto yan. Ngayon may nag-udyok daw pala kay Bato de la Rosa na lumabas. At sinabi mga kababayan na wala ka namang arrest warrant, lumabas ka na para bumoto
para palitan ang leadership ng Senado. Ibig sabihin may nag-udyo kay Bato. Alam niyo yung pinaka nakakalungkot dito para sa party ni Bato, ginawa po siyang sacrificial lamb ng mga kasamahan niya sa minority. Yun yung katotohanan dyan. Para lamang makuha yung leadership ng Senado. At ngayon, ang pinakamasakit dito, pinagtatawanan ang Senado ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga papunta na po sa lusak, mga kababayan. Lalo na kung hindi magkukunbin ang Senado bilang impeachment court. Ano po? Lalo na kung hindi magkukunbin ang Senado bilang impeachment court. So ngayon, mga kababayan, eto tuloy pa natin. Sabi dito, ayan, post pa ni Ramon Tulfo to isinare yung post ng Abante. O Bato, wala ka palang bayag. Sinasabi mo noong tinatanong ka na maaaring isi-serve ang warrant of arrest ng ICC sa iyo, ang sabi mo, bring it on, bring it on. Alam mo bang bring it on, bring it on? Para malaman mo, dahil pulpul ka sa English, ang ibig sabihin ng bring it on ay sige, ihain ninyo, di ako natatakot. Ngayon, ay iiyak-iyak ka kay PBBM or kay BBM. 'Di ba sabi mo pa na matutuwa ka dahil makakasama mo si Digong sa dahig. O ngayon, nasa na yon? Kasi nga mga kababayan, wala. Ang katotohanan talaga dyan, ginamit lang ni Bato de la Rosa si Duterte para maging senator siya. At the same time, para magkaroon ng 4-star at maging PNP chief. Yun yung nangyari dyan. At ngayon, hindi niya na po kayang samahan yung taong naging dahilan kung bakit siya nakilala at kung bakit siya naging senator. Ano po, so ngayon, eto, nakikiusap siya, nagmamakaawa siya kay PBBM. Sabi niya nga dito, BBM, wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Sana naman bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Pagkatapos yung siraan si PBBM, ngayon humihingi kayo ng proteksyon sa presidente. Alam niyo, kung ako nga ang presidente, mga kababayan, halimbawa, hindi ko po protektahan yung mga yan. Hahayaan ko yan. Para saan pa? Napuprotektahan ko yung mga yan kung tinitira naman ako patalikod. Di ba mga kababayan? Kaya wag nating isisi sa presidente kung bakit nahaharap etong mga punyemas na to, mga kababayan, sa mga pananagutang dapat nilang panagutan. Kasi sila po ang gumawa niyan. Kung sana pinatupad nila ng maayos yung kanilang pulisiya nung panahon ng Duterte administration, wala sana sila sa sitwasyong ganyan, mga kababayan. Kaso ang problema, mas inuna po nila. Mas inuna nila yung pangangamal ng pera ng taong bayan, yung pagpaslang sa mga kababayang Pilipino po natin, yun ang ginawa nila noon. Kaya nga deserve nila kung nasa saan sila ngayon, kung bakit nahaharap sila sa matinding problema na ganito. Ayan pa nga sabi pa nga dito, mga kababayan, basahin pa natin na itong balita sa News 5. Senator Bato kay PBBM, sana wag niya akong ipadala sa dahig. Naging emosyonal si Senator Bato de la Rosa nang umapila kay President Bongbong Marcos na huwag siyang hayaang mahuli at ipadala sa dahig sa Netherlands. Sabi pa ni Bato, pareho tayong Pilipino, Mr. President, saad ng senador. Hindi natin alam, pagdating ng araw, ikaw din, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw din, Mr. President, ang magkakaproblema ng ganito. You will feel what I feel right now. My appeal is sincere to the President, dagdag pa niya. Ayan. Diba? Kita nyo, kinarma na agad sila. Ngayon, nagmamakaawa, nagsusumamo kay PBBM. Na sana wag ipadala at sana protektahan siya. Pagkatapos ninyong balahurain ng mga nagdaang taon, si PBBM, nakakala ninyo wala nang katapusan yung kapangyarihan ninyong yan. 'Di ba? Pagkatapos nilang alipustahin si PBBM, ngayon nagmamakaawa na kay presidente. 'Di ba igagaya nyo sa inyo si PBBM? Kahit kailan naman hindi naman nag-utos si PBBM na magtumba ng tao. 'Di po ba? At saka si PBBM, hindi naman utak kriminal na katulad ninyo. Kaya deserve nyo yan. Kung nasasan kayo ngayon, kung maa-aresto si Bato de la Rosa at madadala sa dahig, yun po ay kagustuhan niya. Kasi kung yan naman, mga kababayan, ay sumunod ng maayos at kung nakontrol nila yung kanilang polisiya noong panahon ni dating Pangulong Duterte at walang inosenteng nadamay at binawian ng buhay at kung hindi nila binastos, nilapastangan ng batas, tinapak-tapakan, hindi naman sana magsasampa ng demanda yung mga kababayang Pilipino po natin
sa ICC, sa International Criminal Court. So ngayon, kaya nagkakaganito mga kababayan si Bato de la Rosa kasi nawala ng tiwala ang mga kababayang Pilipino po natin sa batas dito po sa ating bansa. Nawala ng pag-asa kasi nga binalahura ng Duterte administration yan. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito yung video ni Bato de la Rosa na hindi daw po siya alis ng Senado. Doon lamang daw po siya talaga mga kababayan sa Senado. So ito talagang magtatago siya sa Senado mga kababayan para hindi po siya maaresto. Sir, kumusta sir? Nakatulog rin kahit pa paano, kundi. Ah. Oo. So sir, anong balak po ninyo ngayon? As usual, attend ng session, and wait for the ruling of the Supreme Court sa mga petition na pinadala namin doon. Umaasa po kayo na maglalabas ng TRO kontra po dun sa warrant of arrest. I hope and pray. I hope and pray. Opo, paano sir kung halimbawa Tsaka mga kababayan, may nabalitaan pa nga ako galing doon sa post ni Ramon Tulfo. Para daw atay gutom etong si Bato de la Rosa. Hindi, si Ramon Tulfo nagsabi niya na, wait nga lang, pakita ko sa inyo. Kaya daw ayaw nang umalis ng Senado kasi masarap daw ang pagkain. Yun yung sabi ni Ramon Tulfo, nasan ba yun? Ayan. Asan ba yun? Ito. Yan. Basahin natin to post muna ni Ramon Tulfo ha. Sabi dito mga kababayan, inilarawan ng aking Tweety Bird na parang patay gutom daw etong si Bato. Mukhang nag-i-enjoy si Senator Bato sa office ni Senator Jinggoy Estrada. Sa office ni Jinggoy, siya nag-almusal, nagmerienda at nananghalian dahil marami daw pagkain doon. Sinabi ng aking Tweety Bird na doon din daw siya nakipag-meeting kagabi dahil sa dami ng pagkain. Di na ba siya nakakatanggap ng sweldo? O yan yung tanong mga kababayan ni Ramon Tulfo ha. Kaya daw ayaw nang umalis ni Senator Bato sa Senado dahil daw maraming pagkain mga kababayan, lalo na sa opisina nito pong si Jinggoy Estrada. po may local court na magsabi na gumatras lang kami sa elevator ha. Sir, paano kung mayroong kautusan mula sa local court at sabihin na ipatupad po yung warrant of arrest ng ICC? Yan. Well, ang proseso naman ay hindi hanggang sa lower court lang. Opo. Kaya kami appeal, di ba? Pwede tayo umakyat sa taas. Ah. So, pero inunahan na namin sa Supreme Court ngayon. So, hintayin natin yung decision ng Supreme Court. Sir, habang may mga pending ano kayo, sir, Palindigan petition, natin sir, sa tanong na court. kasama ko. Dito lang, sir, kayo sa Senate. Hindi, sir, kayo aalis, sir. Dito lang ako. Hindi aalis. Hindi ako alis. Ayan sabi niya dyan lang daw talaga siya, hindi daw siya alis. Alam niyo ba mga kababayan yung pinaka nakakalungkot dito? Kung makikita ninyo kung hindi pala sumipot itong si former Senator Antonio Trillanes sa Senado, hindi malalaman ng taong bayan na may warrant pa rin si Senator Bato. Nakakalungkot nga Kasi di ba dapat ang isa sa makikita natin dyan, si Secretary John B. Cremulya. Mukha po atang nabisi sa pagpapapreskon. Kaya anong nangyari mga kababayan, wala, nalusutan sila ni Bato. 'Di ba? Alam niyo kung tutusin, 'di ba, may mga nagsasabing DD-shit diyan, bakit hinahabol si Bato? Bakit ayaw papasukin sa Senado si Bato? Alam niyo po ba mga kababayan, ng isang tao kapag may warrant of arrest, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, kapag yan ay nakitang pakalat-kalat sa daan mga kababayan, ora mismo pwedeng i-implement dyan yung arrest warrant niya. 'Di ba? Pwedeng iserve sa kanya yan. Swerte nga ni Bato, nakapasok pa siya sa Senado. Kung yung mga aaresto sa kanya, nakabantay sa labas, nahulit na huli na yan mga kababayan. Kaya nga nakakalungkot sa kakasabi ni Secretary John Vic na walang arrest warrant, walang warrant of arrest galing ICC. Eto, lumabas kahapon. Kita nyo naman di ba? Lumabas kahapon. So ibig sabihin mga kababayan, kung hindi pala pumutok yung issue ng arrest warrant na yan, hindi malalaman ng taong bayan na meron. Di po ba? Hindi malalaman ng taong bayan kasi nga hindi naman ata tinatrabaho ni Secretary John Vic. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan dito kasi ito yung video na nakita natin na kung saan nagmamakaawa si Bato kay PBBM. Kay Presidente, Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. Alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umaapila sa iyo na sana alagaan mo bawat Pilipino
na hindi madala sa ibang bansa. You are our president. You are our president. It is your moral obligation. Not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo yan, sir, na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Lalo Pero iba kasi yung sitwasyon mo, Senator Bato. Iba ang sitwasyon mo. Kung nangyari yan sa normal na kababayang Pilipino natin, malamang yung kababayang Pilipino natin na yun nakakulong na. Diba? Pinapapanagot na. Eh ikaw kasi matindi yung ano mo eh. Di ko nga alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng ano eh, mga kababayan. Diba, biruin nyo. Ngayon, nagmamakaawa siya kay PBBM. Sinasabi niya hindi siya galit kay PBBM. Pero dati, kung makikita nyo, kung tirahin nila ang presidente, di po ba? Napakatitindi ng mga to. Kung mura-murahin ng mga kaalyado niya si PBBM, napakatitindi mga kababayan. Ngayon, nakikiusap, nagmamakaawa, binubola ang presidente. Kaya nga kung ako kay PBBM, eto, nananawagan ako kay presidente ha. Huwag po kayo magpapapaniwala sa pagmamakaawa ng mga ito. Dahil hindi naman po sila naawa sa inyo nung mga panahong sinisiraan po kayo nila. Diba nung mga panahong paulit-ulit kayong inaakusahan na gumagamit kayo ng ipinagbabawal na bato kahit hindi naman. Nung mga panahon na kahit yung anak ninyo, Mr. President, at yung asawa ninyo binabalahura ng mga kaalyado nito, pinagtatawanan kayo ng mga ito. Ngayon nagmamakaawa sa inyo. Eto na nga po mga kababayan yung sinasabi ko eh. Talagang yung karma talaga instant. Ika nga mga kababayan, napakabilis. Ngayon, eto sila na ngayon ang nakikiusap at nagmamakaawa dun sa tao na talagang halos durugin nila mga kababayan nung panahon na sila nasa nung mga panahon na akala nila walang katapusan yung kapangyarihang hawak nila. Anyway, tuloy pa natin. lalo na alam mo na wala silang jurisdiction dito sa atin. At gumagana ang ating criminal justice system. Gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. Hindi natutulog ang ating hustisya. Kaya masyadong overreaching yung ICC sa atin. They are... Si Amy Marcos na nga nagsabi eh. Di ba para ipagtanggol ka ng Senator Amy Marcos, sinabi ni Senator Amy Marcos na wala na daw batas na umiiral dito sa ating bansa. Si Senator Amy na nagsabi niyan. So paano pa kami maniniwala sa'yo? Eh sinabi na nga ni Amy Marcos na hindi na umiiral ang batas dito sa ating bansa. At saka ang isa pa mga kababayan, masyado na nilang inaabuso ang proseso ng batas. 'Di ba? Kada magkakaproblema sila ng pansarili nilang problema, tumatakbo sila sa Korte Suprema. Paulit-ulit na lang yung cycle na ginagawa nilang takbuhan at sumbungan yung Korte Suprema. Samantalang kapag maliliit na mga kababayang Pilipino po natin, tauna ang binilang mga kababayan, hindi pa nasusolusyonan yung kasong kinakaharap. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Wala na. Sobra na. We are not there. Hindi naman tayo koloni. Hindi naman tayo subjects nila. Bakit tayo sigibaw sa kanila? Eh bakit ka pa kasi sumipot dyan? Eh, hindi ka nakikinig kasi. Sinabihan ka na, huwag kang sisipot kahapon. Sumipot ka pa. O kung sino man yung nag-udyok sa'yo na lumabas ka, yun ang sisihin mo. Kasi pinalabas ka para ipaaresto. Di ba? Pinalabas siya para maaresto siya mga kababayan. Alam nyo ba, paglipas ng ilang buwan, yung mga kasama nyo sa minority, wala na kayong maririnig sa mga yan na pagtatanggol kay Bato. Maniwala kayo. Pagpalagay nyo, paglipas ng ilang buwan, wala na kayong maririnig na pagtatanggol kay Bato galing sa minority, sa mga kasamahan niya. Kaya nga sa totoo lang, ginamit lang ito siguro mga kababayan ng mga kasamahan niya para makuha yung leadership sa Senado. When you say na harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas, ikakagalak ko yan. Ipagmamayabang ko yan. Harapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, kung sa ibang bansa naman, kahit siguro siya, nag-iisip-isip rin siya na baka darating rin ang araw na ikaw rin sir ay malagay sa sitwasyon ko. Malagay sa sitwasyon ni Pangulong Duterte. So yun lang, pinako sa iyo sir. Please, may naiwan ka pang pagmamahal sa ating bansa. Yun lang po ang gawin ninyo. Protektahan nyo. Hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasasandak sa ganitong sitwasyon. Ngek-ngek mo, Senator Bato. Dapat lang talaga sa'yo na maaresto kasi hindi naman kayo naawa sa mga pobre.
na mga kababayang Pilipino natin nung panahon na talagang ipinapatupad ninyo yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato? Diba, hindi naman sila naawa eh. At saka mga kababayan, alam nyo na dahil sa ginagawang ito ni Senator Bato, mas lalo niya lang pinapahirapan si Digong. Bakit mga kababayan? Dahil ngayon nakikita ng International Criminal Court kung gaano kalakas mga kababayan ang presensya ng pagtutulungan ng mga kaalyado ni Digong para pagtakpan yung isa nilang kasamahan na nahaharap sa matinding pag-aresto ngayon mga kababayan o sa posibleng pag-aresto dahil nga sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Diba? O sabi nga dito, may nag-comment, dapat nakinig ka kay Sir Jake sa kanyang payo na huwag kang pumunta sa Senado. Kaya nga eh. Diba sinabi na nga natin nung nakaraan, wag na wag kang pupunta sa Senado. Kasi maaaresto ka dyan. O ngayon, hindi siya makalabas ng Senado. Kasi nga pag lumabas siya mga kababayan, maaaresto siya. Madadala siya papuntang dahig. Anyway, tuloy pa natin. Ito pa yung isang pakiusap niya pa kay PBBM. Galing po ito sa DZMM Teleradyo mga kababayan. Bilisan ko lang ayan. Baka maka-copyright tayo eh. Yan. Sir, ano pong gusto niyong gawin ng pangulit sa akin, sir? At this point in time. Isa na, huwag niya akong ipadala sa dahil. Kahit saan court dito sa Pilipinas, parinta Pilipino, Mr. President. Parinta Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Dito sa Banyaga. Doon. Yun lang ang pag-appeal ko sa kanya. Natatakot ba? Sana daw Mr. President, wag niyo daw po siyang ipadala sa dahig. Diba? Ngayon sinasabi na ni Senator Bato yung salita na Mr. President, parehas naman tayong Pilipino. Sana wag mo ko ipadala sa dahig. Ngayon, alam niya na yung salitang parehas Pilipino. Pero sana naisip niyo yan noong mga panahong hinahayaan niyo si Digong na durugin ang kredibilidad ng presidente. Diba? Noong mga panahong sunod-sunod yung mga pagbabanta at banat ni Sara Duterte kay PBBM. Nung pinagbantaan yung buhay ni PBBM, di ba si Senator Bato pa ang kimalimali na nagbabantay kay Zulaika Lopez? Noong mga panahon na yon, habang minumura ni Sara Duterte ang presidente, ang first lady at yung former house speaker habang pinagbabantaan yung buhay. Ngayon, na nahaharap ka Senator Bato sa matinding problema na ganyan, nagmamakawat nakikiusap ka kay PBBM? Anong karapatan nyo makiusap sa presidente? Ganung ang presidente, inalipustat nilait ninyo, tinapaktapakan yung pagkatao. Diba? May mukha pa ba kayong iaharap sa presidente? Kaya ka naman inaaresto kasi may pananagutan ka. May dapat kang harapin. Mabigat yung kasong kakaharapin mo katulad nung kay Digong. Crimes against humanity. Dahil sa maling pulisiya ninyo na ipinatupad ninyo na maraming inosente ang nadamay, kaya ka na andyan ngayon para maliwanag din sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang kalaban dito ni Senator Bato, hindi po mga politiko sa kasong ito. Ang kalaban niya dito, yung mga maliliit na pobreng kababayang Pilipino po natin na nawalan ng mahal sa buhay. Magaling yung alam ninyo mga kababayan. Kasi hindi naman po yung sinasabi nilang panggigipit, pinupolitika sila. Walang katotohanan yan dahil ang kalaban niya dyan, mga kababayang pobre na, mga pobreng kababayan natin na nawalan ng mahal sa buhay. Ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo, despite yung mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan, the more na na-humanize ako. So, sir, ano comment nyo doon sa mga EJK? Mangayak-ngayak si Bato, no? Mangayak-ngayak si Bato. Na kinoconnect sa inyo, allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DBS. And That's their point. May point naman rin tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Busy day ahead. Hindi natin alam. Sa yabang mo nung panahon na ikaw ay PNP chief, imposibleng wala. Di ba mga kababayan? Sa yabang niya nung mga panahon na yon nung siya ay PNP chief, imposibleng wala. Wala siyang naitumba. Meron din yan. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? Yan. This is all about politics. Do you think may napatay akong tao? Sa Pakinggan IGK? nyo ha. Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha?
This is all about politics. Eto mga kababayan, tandaan nyo nung nag-utos si Senator Bato noon na sinabi niyang sunugin yung mga bahay. Alam nyo yan mga kababayan, natatandaan nyo yon? Di ba nag-utos siya dati na anuhin daw yung mga bahay, mga kababayan, tapos ay yabang-yabang niya pa, naghahamon pa siya ng suntukan ng mga panahon na yon, na siya po ay PNP chief. Doon pa lang mga kababayan, alam nyo na kung nagagawa niya sabihin niyang publicly, sa tingin nyo hindi siya trumabaho ng palihim? May naitumba siya mga kababayan, imposibleng wala. Ha? Politics ito. Yung Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, nagalit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. Hindi, kasi kaya naman galit si Trillanes mga kababayan sa mga to. Talagang kung ano yung sinabi ni Trillanes noon, nung sila nasa kapangyarihan, pagbaba nila sa pwesto, hahabulin sila ng pananagutan. Ayan o, ngayon. Diba? At saka hindi naman pupunta dyan si ano eh. Hindi pupunta dyan si former Senator Antonio Trillanes kung hindi niya hinamon. Ano ba yung sabi niya dati? Bring it on. Daldal ka ng daldal dyan. Gusto mo, sumama ka pa. Pag lumabas yung arrest warrant, ikaw pa magposa sa akin. O sumama ka pa magposa sa akin. Hinamon niya kasing ganun. Ang problema, pinalagan siya. Nung pinalagan siya, mga kababayan, tumakbo siya sa Senate Hall. Ano po, sa plenary session, para nang sa ganun, paalisin yung mga humahabol sa kanya. Wala namang humahabol sa kanya eh. Yung mga nasa likuran niya, naman niya, mga kababayan, nakita doon sa CCTV footage, mga tauhan niya po yun. Diba mga tauhan niya yon? Eto yun o, eto nga ata yung mga nasa likod niyang ito. Mga tauhan niya yung humahabol sa kanya, yung kasama niya. At hindi totoo na ni-wrestling siya. At yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Siyempre, marito, isa sa naman. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto nyo accountability, filean mo ako dito. Yabang no? Nandiyan yung mga Philippine courts natin. At haharapin Pero mo. kahit isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila, wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Yung mga taga-ICC naniniwala sa kanilang mga publication. Everything was fabricated. So ano lang ang naging role mo, sir? Ang yabang niya no, porket nasa loob siya ng Senado. Ha? Ano lang ang naging role mo? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat dipisahan sa sarili nila. Alam mo, Senator Bato, alam mo kung bakit ka naharap sa ganyan? Hindi naman naniniwala ang tao na wala kang ginawan. Hindi maniniwala ang tao na wala kang itinumba ng panahon na ikaw ay PNP chief. Sabi mo nga, ikaw ang nag-lead ng madugo pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, yung mga ginawa ng tao mo, yung mga kapalpakan na ginawa ng mga tao mo, cargo mo yan. Kasi ikaw ang nag-lead niyan eh. Cargo yung dalawa ni Duterte yan. Si Duterte ang arkitekto niyan, ang nagpatupad ng maling pulisiya na yan, at ikaw yung nagpatupad, ikaw yung nag-lead, o ngayon, cargo nyo yan. Diba? Mga kababayan, kahit sabihin niya na wala siyang itinumba, maniniwala pa ba ang taong bayan dyan? Hindi. Hindi maniniwala ang taong bayan dyan. Dahil masakit sa taong bayan, yung ginawa ninyo, na itinuring yung parang hayop ang mga kababayang Pilipino natin ng mga panahon na kayo nasa kapangyarihan. O ngayon, nahaharap ka sa pananagutan, ayaw mong humarap? Diba? Diba dapat since nagpatupad ka ng ganyan, ikaw ang nag-lead, niyang maling pulisiya na yan, diba dapat kaya mong karguhin kung anong kalalabasan yan? Bakit ngayon tinatakbuhan mo na yung pananagutan mo? At wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapagbestigahan natin. Sir, pero yung may sabi na po kasi yung PNP, sir, may sabi na po kasi PNP, pupunta po ba kayo? I think May 14 po yun. Titingnan natin with the current situation, marami namang abogado natin na pwedeng ipadala. Titingnan natin. Sir, if ever may total complaint yun, naharapin niyo po yun. Yung sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa'yo, lahat basta sa local lang. Marami natin yan. You can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko no, parang city director ako ng Davao, how many years ago na yun? For my best
Hindi, bakit kayo niyang humarap sa NBI? Di ba pinasabpi na siya ng NBI? Di ba pinasabpi na siya ng NBI? Bakit tayo niyang humarap doon? Na kinakalkal nila kung yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat noon pa, kinasuhan na nila ako. Eh, bakit ngayon pa sila magkakalkal ng mga ganun? Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment. May nag-comment na isang DDZ, sabi dito, talo na kayo, panalo na si Bato. Paano naging panalo si Bato? Nagmamakaawa nga siya kay PBBM. Alam niyo kung tutusin ang panalo dito si Presidente, bakit? Nagmamakaawa sa kanya si Bato eh. Di ba mga kababayan? Nagmamakaawa sa kanya si Bato. Paano nanalo si Bato? Bobo rin to nag-comment eh. Di ba? Sa change in leadership. Hindi ko magsinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment, yung change of leadership, yung kini-question ninyo palagi yung sweldo ko. Nahiya na ako talaga ako. Hiyang-hiya na ako dahil nga wala po yan sa vokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ako Iniisahan mo? hindi ko binibigyan ng kaukulang serbisyo. Nahiya ako. Kaya lumabas na rin ako. At kahit na kini-question yun, alam naman yung rason bakit ako umiiwas ang pumunta dito dahil nandiyan na nga. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na magsamantala, basta huwag lang yung sabihin na tanga. Tanga man ito sa Bato, alam na niya na may warrant na huli siya. Tapos, sabihan nyo na lang daw mga kababayan si Bato de la Rosa na nagsamantala. Wag nyo lang daw siyang sasabihan na tanga mga kababayan kasi kahit alam naman daw niyang may warrant na mga kababayan, pumunta pa rin siya doon. Ano ba dapat nating itawag sa ganyan? Alam mo na nga may warrant ka, nagpasikat ka pa, nagpunta ka pa dyan. Gustuhin nyo ba sambahin pa natin, tawagin pa nating bayani? Dahil pumunta siya kahit may warrant na siya? Eh di ba kabubuhan yun? Did you get it yung sweldo po ninyo or hindi nyo tinanggap the past 6 months? the past 6 months, hindi ko natanggap ang sundo ko. Yung aking secretary, kinukuha yung sundo, kinukuha doon. Paano kung makuha wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha dahil nahiya na, hindi na kinukuha. Tapos, So intact pa rin sir yung money? intact ako na din, naka-sobre pa daw. Isusulit niyo po, sir? Naka-sobre pa. Ha? Yung na-return it po? Yung hindi ko gasto. Kasi may nagastos man doon na yung ginamit sa mga relief operations. Para, desisyonan na rin nila na pag pwede magamit ito dahil wala hindi man ginagamit ng boss natin. Sir, Ah. is it confident now that anytime no arrest will be made or apprehensive kayo na anytime pwedeng tumakbo na nga po sa inyo despite na sa napag-usapan? Well, meron bang word coming from Atty. Matibag na respetuhin nila yung institusyon ng Senado after sa usapan na ni-speak up. At saka, knowing him, abogado yan eh. At saka, kasama ko yun dahil sa PDP. Sana sundin niya yung legal processes. Iabil ko naman lahat ng legal remedies na. So ngayon kaya nakakahiya ang Senado mga kababayan dahil nga sa ginawa ni Alan Peter Cayetano na pagprotekta kay Bato. Eh di ba kung titingnan nyo, kaya naging mas nakakahiya ngayon, di ba inilabas ni former Senator Antonio Trillanes yung video kung saan inaaresto siya kahit nasa loob siya ng Senado. Eh ngayon mga kababayan, biglang nag-iba yung patakaran na yon. Dahil nga kung titingnan nyo ang nangyari, saglip na arestuhin na itong si Senator Bato, dahil nga wala na namang sesyon kahapon, kagabi mga kababayan, ang nangyari, protected pa siya ng Senado. 'Di ba yung gumagawa yung hall kung saan ginagawa yung batas ngayon pinagtataguan ng taong nagtatago sa kamay ng batas. They did the former president. Ano ang rason nila para hindi nila tumawin kay Jerry? I am no special than the president. Sir, how will you respond to sa subpoena ng PNP? As I've said, we will present ourselves doon sa kanila. Ikaw po. Pwede ako, pwede abogado ko. Sen, paano nyo po din ito with your family na alam natin mahirap yung situation? Paano yung setup po ninyo? Mahirap talaga, but we have to deal with it. How are they? Kumusta po sila? Ay, malungkot at alam mo na. Natatakot din sila, sir, for you? Takot talaga. Takot din sila. Sir, kahapon ba na-surprise ka rin? Bakit yung mga tagal dyan? Yan. May info kami. Wala, nagulat ako. Akala ko mga driver lang yun na nakatambay dyan sa baba. Yung pala, inaris na pala nila ni Espesoto. So what really happened? There was really an attempt na kunin kayo kaspusasan? Ganun ba yun? Oo, ganun talaga. Sir, FBI kami. Ganito, 'di ba pinapalabas nila mga kababaeng tinraidor daw ni Tito Sen etong si Senator Bato. Kasi daw inayos na daw ni Tito Sen yung mga NBI na aresto dito po kay Senator Bato. Pero kung titingnan nyo kasi mga kababayan ganito yan. 'Di ba nagsalita si Tito Sen noon
na kapag ka dumating yung point na may warrant of arrest mga kababayan, laban po dito kay Senator Bato, hindi po sila pwedeng magtago ng nagtatago sa kamay ng batas. 'Di ba? Pero kapag ka si Senator Bato nasa loob ng session hall at sakto mga kababayan na may mga hearing, nagtatrabaho siya, bawal siyang arestuhin. Pero pagkalabas niya ng session hall mga kababayan, pagkalabas niya ng Senado, pwede na po siyang arestuhin doon. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kung hindi gagampanan ng NBI, ng ating mga kapulisan yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, ibig sabihin yan, hindi nagtatrabaho yung ating mga kapulisan, yung ating NBI. Ang problema, may arrest warrant nga po etong si Senator Bato. Alam nga namang itago pa ng Senado yan. 'Di ba? Alam niyo naman si Tito Sen, pro-constitution yan. Kung anong sinasabi ng saligang batas, yun ang sinusunod niya. Kahit naman akong Senate President, bakit kita ikukuble? May pananagutan ka. O di harapin mo yung pananagutan mo, bakit kita kukonsintihin? Di po ba? Hindi pagtatraidor yung ginawa ni Tito Sen. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, noon pa niya sinabi yan na kapag ka may warrant of arrest si Senator Bato ay hindi siya kukonsintihin. Huwakan ako gano'n, so kumiglas ako. Takbo sila. Yung sugat kung saan nasustayin niyo, sir? Siguro doon sa pagkadapa ko, na natukod itong kamay ko, doon sa railing, sa sahig ba yun? Sa O hindi ka ni wrestling. Hindi ka ni wrestling, nadapa ka. railing, sa tumba ko. So, may kosa silang dala talaga? Hindi ko nakita, pero Pero nahawakan ka pala, sir? nahawakan ako, nagkumiglas ako. Plus ka lang. Walang pinakita. Walang pinakitang something. Wala. Basta hinarang lang ako. Ayaw ko pakyatin dahil mabubutuhan na dito eh. Mabubutuhan na sa change of leadership. Diba sabi niya mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kasinungaling si Bato. Ano yung sabi niya kahapon na nagwawala-wala siya? Ni-wrestling daw siya. Kaya daw siya nasugatan. Pero nung lumabas yung CCTV footage ngayon, ginigate niya na nadapa daw siya. Tumama daw yung kamay niya sa may hagdan, doon sa may railing mga kababayan. Diba? Paano pala kung walang CCTV footage? Makakakuha siya ng maraming simpatsya at palalabasin na ni-wrestling talaga siya mga kababayan. Diba? Ganyan kasinungaling si Senator Bato. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla na etong si Senator Bato ay matatawag nating bayani ngayong oras na ito. Ano po, eto daw si Bato. Isang malaking kabubuhan po yan. Bakit po natin nasabi? Sabi nga dito ni Ramon Tulfo, may bagong kahulugan na ngayon ang duwag, bayani. Paano naging bayani yung taong duwag? Takot humarap sa pananagutan? Alam nyo, sa susunod mga kababayan ito po ulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, next time kung magluluklok tayo ng politiko, sana yung may kaalaman na. At yung may yung bihasa na mga kababayan, lalo na sa mga matitinding usapin na kinakaharap po ng ating bansa. Hindi yung sasabihin na bayani yung taong duwag. Paano naging bayani yung taong duwag? Di po ba? At nagtatago sa pananagutan. Kaya nga sa totoo lang, sayang lang ibinoboto dito kay Robin Padilla. Tuta ng mga kaalyado niya. Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Eto, sabi ni Senator Robin Padilla, nag-overnight siya sa Senado para samahan si Bato. Breakfast na kayo. Umuwi ba kayo, sir? Nag-overnight na kayo, sir? Sinamahan niyo po sa Senado. Anong napag-usapan niyo, sir? Ano napag-usapan niyo, sir? Wala nyo, nakakwento. Grabe. Kung ano yung mga kinakain na doon sa bundok. Saan siya next dito? Ayan nadulas si Senator Robin Padilla ng mga panahong hinahanap ng batas si Bato de la Rosa nagtatago sa bundok. Nagpahinga, sir. Sa bundok. Saan bundok daw, sir? Kumusta siya ngayon, sir? Kumusta siya? Maraming bundok. Kumusta siya ngayon, sir? Nakabalik na siya sa Senate, nag-overnight siya dito. Nakatulog siya, nakatulog. Ayos, sir. Anong sabi niya po sa arrest warrant? Hindi namin napag-uusapan, so totoo lang. Kasi para sa amin, hindi importante sa amin. Para sa amin, hindi valid yun. So madalit salita, minamaliit nila yung arrest warrant galing po sa International Criminal Court. Yan sinabi na ni Senator Robin Padilla. Hindi para sa kanila, hindi daw valid, kaya hindi daw nila pinag-uusapan. So sa madalit salita, minamaliit nila mga kababayan yung arrest warrant. O bakit nila tinataguan? O bakit tinataguan ni Senator Bato kung minamaliit pala nila yung arrest warrant mga kababayan? Kung warrant yung galing sa Pilipinas, yun, mababahala kami. Pero kung warrant sa ibang bansa, tubig.
So ano ang stance, sir, ng Senate, ng bagong, sige sir, kaya, under the new Senate President, sir? Ano po? Kung i-insist ng NBI, ng iba, yung ICC warrant, ano ang Meron ng resolution ang Senate yan. Senate Na kailangan, na kailangan dumaan sa Philippine Court. So yun ang tinatayuan natin. So hindi siya pwedeng ma-arresto here. Hindi talaga, kasi resolution nandun yun eh. Paano, sir, kapag katapos ng pag hindi ka in session? Sabi nga nila, sagutin namin yan pag hindi na session. Hanggang ngayon session pa. Relax lang kami. Grabe yung ano dito. Ginamit talaga yung kapangyarihan ng Senado para itago si Senator Bato. Diba? Para protektahan si Senator Bato. Ngayon yung nakita, mga kababayan, kung anong klase itong Senado na natin ngayon. Unlike nung mga panahong una-una, mga kababayan. Ngayon ang Senado po nahaharap sa matinding kahihiyan, pinagtatawanan at sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na papunta na sa lusak. Di po ba? Biruin nyo, nagpasa daw sila ng resolusyon para protektahan si Bato de la Rosa. Diba? So ngayon, mga kababayan, ngayon yung nakita kung bakit itong Senado ay pinagtatawanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, papunta na po sa lusak pero hindi na ay intindihan ng mga kaalyado ni Senator Robin Padilla at netong si Senator Bato de la Rosa na yung ginawa nila ay matinding balakid, mga kababayan, dito po kay Duterte. Diba? Mas lalo lang nilang pinahirapan si Digong. Mas lalo lang nilang idiniin si Digong. Bakit natin nasabi? So basahin po natin itong post ng isang nakita po nating abogado, mga kababayan, si Attorney Carlo Ibanez. Sabi po dito, eto yan, let's look at the bright side. Lalong pinapalakas ni Bato ang kaso laban kay Digong. Tandaan ninyo ang naging observation ng ICC noon. Isa sa mga ikinonsidera nila kaya hindi binigyan ng interim release si Digong kasi daw haharangin ng mga kaalyado niya ang kaso. Ngayon, kitang-kita nila kung paano mag-lockdown ng Senado para protektahan si Bato. Ang pangunahing enforcer ni Digong sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na Bato, kung ganyan kalakas ang effort para protektahan si Bato, paano pa kaya kung si Duterte mismo ang pag-uusapan? Ito mismo ang sinasabi ng ICC na once makalabas si Digong, may posibilidad na gamitin ang political influence at machinery para hindi na siya maibalik sa custody ng korte. The ICC is watching all of this closely. Kaya huwag kayong umasang papalayain pa si Digong, mga kababayan. Dahil nga, kita na kita ng International Criminal Court kung paano ginamit ang Senado para protektahan eto pong si Bato de la Rosa. At yan, mga kababayan, ay isang masasabi po natin, isang malaking pagpapahirap dito po kay Duterte yung ginagawa ng mga kaalyado niya. Mismo mga kaalyado na po niya ang nagdidiin para hindi makalabas etong si Digong sa International Criminal Court. So wag niyong isisi sa gobyerno yan at wag niyong isisi sa Pangulo yan. Kasi kung meron mang may kasalanan dyan, walang iba kung hindi yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Tama po itong sinasabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, mga kababayan, nang dahil sa ginagawa ng kampo ni Duterte, yung kampo mismo ni Duterte ang nagiging dahilan kung bakit ayaw payagan ng International Criminal Court na makalabas o mabigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte, dahil kita nila kung gaano katindi yung pagprotekta na ginagawa ng Senado ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Ano po, at yan ay posibleng gawin din ng Senado, mga kababayan, or di kaya naman ng mga kaalyado ni Digong kung sakaling si Digong na nga yung poprotektahan nila. Ano po, so sabi nga dito, Senator Bato inilalagay sa protective custody ng Senado, mga kababayan. Yan yung nakalagay dito. Masyadong protective ang Senado kay Senator Bato. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, tama lang talaga na hindi binigyan ng interim release etong si Digong. At ako naman, mga kababayan, naniniwala ako na hindi habang buhay makakapagtago si Senator Bato sa saya ng Senado. Kasi nga, mga kababayan, kapag umingay ang panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin na papanagutin etong si Bato de la Rosa, mapipilitan ng Senadong isukurin yan sa huli. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hengil po dyan.